Hello guys! Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mayo Vlogs. And for today's update and for today's video is iriripat po natin ang ating Hoya Limoniaca na siyang ever favorite ko sa mga cultivars, varieties, kinds at types ng Hoya plant po. So, I decided to ripat kasi po nalaglag ko po siya last week habang nagdidilig po ako. Kapansin-pansin po na nag-trail na po siya. Considered slow climber vine ang halaman na ito. Pumili po ako ng isang planter na same size. Yung mga used na pot po is pwede natin gamitin para sa ating halaman na ito. Dito ko po siya i-ripat. Ayan. So itabi po natin ito. Ayan. So ito pong lupa na ito guys is fast draining and absorbing po. Ayan. Yung mga bato niya po, kung may nakita po tayo mga bato sa kanyang lupa is might as well recommended at suggested na tatanggalin po natin yun. Ayan. So lagyan po natin ito ng lupa. Also, napansin nyo po na may mga puting materialis po sa ating lupa. Yung po yung tinatawag na powderized eggshells. Ginagamit ko po ang pinulbos na eggshells dahil napakayaman po nun sa calcium content na siyang tutulong para sa ating halaman para sa promotion ng kanyang root system at tumutulong din po yun para maging fertile, buhag ang lupa na ating gagamitin. Ayan guys. So, kinalati ko po. Then, ito is tatanggalin ko siya. Ayan. Ayan. So, itong aking planter na ito is hindi na po siya ready or hindi na po siya pwedeng gamitin dahil nawasak na po siya. Tataktak ko lamang po ito. Ayan. Ayan. Then, kunin po natin ito at lalagay ko po siya dito sa at madali lamang po ang pag-ripat. Ayan. So, ipapasok po natin siya doon sa loob. Ayan. Ayan. Then, lalagyan po natin ng bagong lupa. Then, slightly put pressure po para maging intact po ang ating lupa sa planter na gagamitin po natin. Ayan siya guys. Diba? Lagyan po natin siya. Bakit po natin kailangan ng lagyan ng slight pressure yung lupa para po maging intact ang lupa doon sa kanyang planter at para po hindi po gumalaw ang mga ugat ng ating halaman na Hoya na ito. Hoya Limoniaca po is one of my ever favorite na variety ng Hoya plants. Ayan. Lagyan po natin. So, I think it's better kung lalagyan po natin siya ng mga marble or pebbles sa tuktok na ibabaw para po hindi po masama ang lupa. Kumbaga maging intact din po yung lupa. Ayan siya. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami at pag-propagate ng ganitong halaman dahil considered po siya as lucky and feng shui houseplant po. Napakaganda pong ilagay sa lugar. Most likely pong paglalagay po nito is wag po tayong maglagay ng halaman doon sa Huwag po tayo maglalagay ng mga halaman sa kanlungan po dahil hindi po yun maganda para sa ating halaman. Ito po is yung river rock. So maganda po para hindi po magkaroon ng soil erosion ng tuktok na ibabaw ng lupa. Lalagyan po natin siya neto para... Ay, nasira siya guys. Ayan. Nasira. Lagyan po natin ng kaunting pebbles. Binili ko po ito sa Lazada. Ito rin pong rock po, yung river rocks po is nakakatulong din po para makapag-add ng decorations sa ating Hoya plant na ito.
Mura lamang po ito. I bought this in Lazada. Lagyan po natin yung tuktok na ibabaw ng lupa. Then kapag nalagyan na po natin siya ng pebbles is didiligan po natin. Ang gagamitin ko pong water dito is yung rainwater po. Nag-ipon po ako noon. Mas swerte na po ang ganitong halaman na Hoya limoniaca. Mas magiging maswerte po ito. Mas magiging buenas po kapag ipinandilig po natin ang mga tubig na galing sa nature or kalikasan. Isa rin po ang rainwater sa napaka mabis at epektibo dahil napakaraming benefits, nutrients at minerals ang kayang ibigay neto sa ating mga halaman, particularly ng money plant. Considered money plant din po ang halaman na Hoya limoniaca. Ayan siya. Lagay natin dun sa pinakadulo. Ayan siya. Konti lamang po. And I think this is enough. Ayan. Then itatabi po natin ito. Ayan. Kita nyo po ba? Ayan. 'Di ba? Ang ganda niya po tignan. Then diligan na po natin siya. Kung wala po tayong rainwater, alkaline water po ang ating gagamitin. So, kung ang tubig po natin is yung sa nawasa water, huwag nyo pong direktang ipandidilig ang tubig na may nawasa dahil rich po iyon or meron po siyang content ng chlorine. Ang chlorine po is hindi nakakatulong para sa ating halaman sa kanyang mabilisang pagtangkad, pagkakaroon din po ng maraming ugat or supling or anak. See to it na ang pagdidilig po is hayaan po natin siyang mag-sit for about 24 to 36 hours para po bumaba ang level content ng chlorine doon sa ilalim ng ating, sa pinaka bottom part ng ating balde. Ito po is naset ko na po siya for about 2 to 3 days. Kung naubusan na po tayo ng rainwater, yun po ang dapat nating option na pwedeng gawin. Or kung pwede rin po yung alkaline water, mineral water po, see to it na ang pandidilig po dito is done every 12 days. At para po masiguro natin na ma-monitor at ma-check po na ready na po siya for another watering procedure or process after 12 days is kumuha po tayo ng stick. Tuturuan ko po kayo paano natin malalaman na ready na po siya for watering procedure. So itutusok po natin ang stick na to kapag po sumama po ang ating lupa sa stick na to, ibig sabihin po basa pa po ang ilalim na portion. So hindi pa po siya advisable sa pagdidilig. At kapag po ang mga lupa ay hindi sumama, yun na po, that's the best time para po malaman natin na ready na po siya for direct watering. Ayan siya guys. Then diligan na po natin siya. Ayan. So kapansin-pansin guys na bumababa po ang tubig dahil ginamitan ko po siya ng fast draining or absorbing na lupa. Wag po tayong gagamit ng lupa na hindi fast draining and absorbing dahil hindi po yun nakakatulong para po maboost ang maximum growth ng ating halaman na Hoya limoniaca. Ayan, bumaba po yung tubig kanina, 'di ba? Diligan po natin. Ayan siya. At ilagay po natin to sa mahalumigmig na portion ng ating bahay. Ayan siya guys. Ayan, bumababa na yung tubig sa ilalim. So paano natin malalaman na fast draining na absorbing po? Kapag madaling nasipsip ng lupang tubig, yun po is yung fast absorbing. Kapag po fast draining, mabilis pong bumababa ang tubig sa mga butas ng ating planter kagaya po ng inyong nakikita.
So yun lamang po ang aking short update sa pagyaripat ng ating halaman na Hoya lemoniaca. Hanggang sa muli po guys, ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan.